Kaibigan, medyo kwentuhan tayo ngayon dito sa topic na to. Ang topic natin sa mga may malalang sakit tulad ng stage 4 cancer, stage 3, stage 4 cancer, malala yung sakit. Tapos pumunta na kayo sa doktor, nasabihan kayo ng doktor na malala na minsan sasabihin nila may taning na ang buhay, baka sabihin 6 months na lang ang buhay o baka sabihin 1 year na lang ang buhay. So basically, ganito madalas nakikita kong pasyente pag lumalapit sa akin. Sa nakikita ko bilang internist at cardiologist, usually mga end stage nakikita ko lalo na sa medical mission, pag tumitingin ako sa mahihirap, madalas mas malala yung sakit kasi nga hindi nila napapa-check up. Dahil hindi nila napapa-check up, pwede lumala yung sakit. At marami yung kamag-anak lumalapit sa akin, sobrang lito, umiiyak, takot na takot, parang magugunaw na ang mundo kasi nga yung mahal nila sa buhay ay may cancer at nabigyan ng taning. Pwedeng asawa mo, pwedeng nanay mo, pwedeng tatay mo, o pwedeng lolo-lola mo, hindi natin alam kung sino man. So, para sa akin kasi, ganito yung approach ko sa ganyang pasyente. Ganito yung approach ko. Unang-una, titingnan natin muna yung kondisyon ng pasyente. Pero basically, itong tips ko para sa Pilipinas Kasi sa Pilipinas, syempre, maraming walang pera, kulang sa pera, 'di ba? Hanggang dito lang yung budget, dun mahirap Kung may pera kasi mayaman yung pasyente, walang problema. Kung milyonaryo siya, di anong check-up gusto niya, anong hospital gusto niya, pwede. Pero kung medyo gipit yung pasyente, dyan yung nag-iiyakan, sobrang litong-lito, dyan nag-aaway yung pamilya. Ganito approach ko. Unang-una, number 1, kailangan malaman natin ano yung kondisyon talaga ng pasyente. Anong kondisyon? Gagaling pa ba siya? Anong klaseng cancer? Ano ba yung prognosis? Gagaling ba? Hahaba ba buhay? Madali lang ba yung sakit? Kasi hindi lahat ng cancer pare-pareho. Okay? Kaya pag nakita ko yung pasyente, kaya ko matansya, ma-estimate kung malala yung cancer o hindi. Palagay natin, pag sinabi mong breast cancer at nag-uumpisa pa lang, ay madali yan. Kahit wala tayong pera, gagastusan natin. Breast cancer, stage 1, stage 2, stage 3, kaya pa yan. Pag sinabi mong anong cancer, sa bata, leukemia sa bata, usually mabilis gamutin yung leukemia sa bata, gumagaling yan. Pag sinabi mo cancer sa thyroid cancer, may bukol usually mabilis din gamutin ng thyroid cancer. Kahit thyroid cancer siya, pag naoperahan yung thyroid, natanggal yung bukol, pwedeng gumaling yung pasyente, humaba ang buhay. Kasi yung thyroid cancer, mabagal yan So, iba-iba. Pero explain ko na rin sa inyo, baka tumama Kasi alam kong may tatamaan tong video na talagang hirap na hirap at walang pera. At minsan dito sila nagpapanik. Pag sinabing prostate cancer, actually, basta wala pang kalat sa buto na prostate cancer, baka stage 1, stage 2, usually magagamot din Hahaba din dapat ang buhay. So, yan yung first step. Malaman natin gaano ba kalala. Ngayon, syempre, hindi naman lahat makakausap ko. Kung hindi lahat makakausap ko, hindi naman lahat ma-explain ko dito, pwede kayo pumunta sa tingin ko at least 2 doktor. At least 2 opinion. Punta kayo sa isang oncologist, cancer specialist, o kung ano man yung sakit. Kung sa thyroid cancer, baka sa surgeon o sa ENT. O sa breast cancer, surgeon din yan. Prostate cancer, urologist, ang expert dyan. So, depende rin sa bukol. Colon cancer, usually mga gastroenterologist o mga colorectal surgeon. So, punta muna tayo sa doktor na opinion. Pag sinabi nung isa na, sasabihin nung isang doktor, malala. Kailangan operahan o kailangan gumastos tayo ng chemo. Let's say, 100,000 a month ang chemo for 6 months.
Ay, saan tayo kukuha ng 100,000, di ba? Walang libre. So, tingnan muna natin ano sasabihin niya. Pag sinabi ng isang doktor, ito ang gamutan, chemo, 100,000 a month for 6 months. Kunwari lang yan. O sinabi niya, operation o radiotherapy, ganitong gastos. Okay na muna yon. Hingi tayo ng second opinion para sigurado. Punta pa kayo sa ibang doktor, ibang oncologist, pakita niyo yung records, kung ano sasabihin ng pangalawang doktor. Consult lang naman, mura lang naman consult. So, pag dalawang doktor na nagsabi na mahirap, na malala na yung sakit, o baka yung isa nagsabi, chemotherapy. Yung isa nagsabi, parang malala na, stage 4, supportive therapy na lang. Parang bigyan na lang ng pampalakas, huwag na natin galawin yung bukol. Pwede rin kasi ganung option, depende nga sa cancer. So, tingnan natin yung dalawang opinion muna. So, that's the first case. First thing, kung ano ba yung kondisyon ng pasyente, gagaling pa ba, hindi. In example ko nasa inyo, di ba? Thyroid, laban tayo dyan. Breast, usually, laban. Kahit colon cancer, stage 1, stage 2, laban yan. Prostate, laban yan. Leukemia sa bata, kaya yan. Ang mahirap na mga cancer, yung nakakainis, yung mga lung cancer, yan. Lung cancer, tapos smoker. Naninigarilyo, lung cancer, tapos malaki na yung lung cancer. Let's say, ganitong bukol. So, yun, medyo mahirap yun ipanalo. Pero, meron pa rin gamutan bibigay yung doktor. Pero usually, pag lung cancer, nakita ko, mahirap, malaking pera, at mahirap gumaling. Pero hindi ko sinasabi hindi, Sabi ko lang, magtanong kayo sa dalawang doktor, yun lang opinion ko. Pagdating sa liver cancer, yan, ayoko rin yung liver cancer na yan. Lalo na liver cancer na hepatoma, na malaki na. Minsan ganitong sukat. Alam ko kasi sukat ng daliri ko, ito siguro mga 8 cm, 10 cm. Pag mga 9 cm, parang kasing laki na ng tennis ball. Ang laki ng bukol, mahirap na rin yon. So, depende sa cancer. Kung nakitang mahirap, malala, pag-iisipan natin kung gastos, laban, o hindi. So, pinapakita ko sa inyo iba't iba yung cancer. So, after the condition ng pasyente, next, tinitingnan ko rin pala sa pasyente rin. Ito rin next. Number 2, tinitingnan rin natin yung edad. Kung sabihin natin yung pasyente, 80 years old, 90 years old na. So, medyo mahaba na buhay niya. So, baka hindi na ganun ka-aggressive kung 80 or 90. Kasi pag hindi mo ginalaw, baka hahaba din naman buhay niya. Diba? Wala na, hindi naman Diyos ang doktor. Hindi naman porke sinabi 6 months, 6 months. May sinabi 6 months, naging 2 years, naging 3 years. Meron ding mga miracle. Ako, naniniwala ako sa miracle. Bihira lang, pero may tao, nagmi-miracle din. Minsan nawawala, gumagaling. Pero bihirang-bihira. Pwede rin yun naman. Diba? Pero doktor, siyempre, tayo, kailangan ibigay natin muna yung tamang medical. Alangan naman sabihin natin kay tatay na hindi kita gagastusan, mag-miracle ka na lang dyan, di ba? Pangit naman yun, di ba? Kasi pinalaki tayo, tapos bahala ka na lang dyan, pagdadasal ka na lang namin, wala kang gamot iinumin, hindi naman din tama yun. Kasi nandito naman yung doktor, di ba? Kung may option. So, tinitingnan ko rin yung kung may edad na 80 o 90, that's another factor. Pero kung bata pa, less than 60 years old, o mas bata pa, mas aggressive tayo. Diba? Mas gagastusan, maka may mission pa siya sa buhay. Diba? May gagawin pa siya. Diba? So, that's another condition. Sinasabi ko lang to, practical lang po, Practical lang sinasabi ko. Pwede nyo sundin, pwede nyo hindi sundin. So, number 1, ano yung cancer? Yun ang mahalaga. Pwede kayo mag-comment dyan kung makita ko. Specific yun Pangalawa, yung kondisyon ng pasyente, anong mission niya sa buhay. Minsan ako, nasa sense ko kung mahaba mission nito sa Diyos, may gagawin, mabubuhay pa, parang mafe-feel mo na, kasi minsan yung mga stage 4, pag nag-chemo ka, kaya stage 4 cancer, malala. Minsan, pag nag-chemo ka, nag-radiation, lalong napapabilis. Merong iba, gumagaling. Iba, napapabilis. Walang makakasabi. Nagkwento ko lang konti.
konti lang. Yung tatay ko, namatay siya at 87 years old. 86 years old yung tatay ko, liver cancer. Medyo ganito kalaki. Parang golf ball. Walang sintomas Yung nagka-sintomas, kita na hindi naman siya alcoholic. So, nung liver cancer, nagtanong ako sa maraming doktor. Yung isang magaling na doktor na matanda, na gastroenterologist, siyempre doon tayo sa linya pala. Kung ano yung sakit ng cancer, doon tayo sa specialista. Let's say liver cancer, sa gastroenterologist. Hindi yung liver cancer, kukuha ka ng hindi doktor or alternative medicine. Mamaya tayo pupunta sa alternative medicine. O mamaya natin pag-usapan kasi gusto nyo yun pero hindi ko kayo pipigilan kung gusto nyo, pero mamaya natin pag-usapan. Dito muna tayo sa tamang gamutan na matutuwa yung magulang mo na hindi natin sila pinabayaan kasi conscientious nyo rin yun kung hindi natin nabigay yung pinakamagandang gamutan na meron naman sa Pilipinas. So, yung tatay ko, nagka-liver cancer siya. Yung isang doktor na matanda, very wise matalino yun 80 na yung doktor. Sabi ng doktor, close siya, sabi niya, Willie, wag mo na paggamot. Hayaan mo na lang. Baka tumagal pa ng 9 months yan o ano. Wag mo nang galawin yung bukol. Siyempre, ako doktor, parang hindi kami papayag, di ba? Hindi papayag na walang ibibigay, di ba? Ilalaban. So, nagtanong sa ibang doktor. Ibang doktor sabi, may bukol, ire-radiation natin, papatayin natin yung liver cancer. So, taste tawag nun, TAC. So, sinubukan namin, tinaste. Okay, pag-taste, medyo lumiit yung bukol nung tatay ko. Kaya lang pagliit ng bukol, pag-uwi, hindi na umihi. Ang lungkot ko nun talagang. Parang sobra panic. Pero 4 hours, 6 hours, 8 hours, hindi umihi. Kidney failure na. Creatinine lipad, dialysis na. Wala. Bakit? Kasi nga, yung procedure na pag-taste, magbibigay ng maraming dye. Di ba marami akong video sa kidney disease? Mag-ingat sa dye. Pag kailangan i-MRI, i-CT scan, lalagyan ka ng dye, no choice. Pero syempre, yung tatay ko siguro naparami ang dye. Kahit okay kidney niya, nag-shutdown. So, na-hospital kami, nag-dialysis, matagal, naghirap. Umabot tatay ko ng 9 months. In short, 9 months, namatay din, naghirap. Gumastos kami 10 years ago ng mga 10 million na gas. Siguro ngayon mga 20 million. So, naisip ko lang, sinabi nung unang doktor na pag di mo ginalaw, ganun din. Baka mas comfortable pa siya. Hindi siya nag-dialysis. So, anyway, wala naman tama, walang mali. Diba? Wala naman yan. Hindi ko sinasabi sa inyo, huwag nyo paggamot. Sinasabi ko sa inyo, ano yan? Kutob yan. At sa condition, pinagdadasal kung maganda ilaban o hindi. Binibigyan ko lang kayo ng guideline. So, number 1 ulit, isa specialista, 2. Next, tinitingnan ko yung condition, ano yung edad ng pasyente, malakas. And number 3, ito, tinitingnan ko siyempre yung resources ng pamilya. Practical tayo, hindi natin maiwasan yan. May kaya ba yung pamilya? Ilan ba yung anak? Magkano ba maibabayad, di ba? So, pag nasa Pilipinas tayo, alam niyo naman, konti ang support, di ba? Wala naman tayong libreng chemo. Meron konting libreng chemo sa PhilHealth, pero very specific. Meron konti. Sa breast cancer, may libre. I think sa leukemia, baka meron libre. Pero basically, maraming chemo, walang libre, mga radiation, walang libre, gagastos ka pa rin. Pero may tulong yung PhilHealth. So, pag wala namang kaya yung pamilya, tapos nasabihan kayo, let's say, ng 100,000 chemo ng oncologist nyo na for ilang months, wala kayong pera. So, ano gagawin? Siyempre, hingi tayo sa politiko, try nyo yung contact nyo, pwede naman yun, wala. Pero, ang isang option kasi, ito, siyempre, mag-iiyakan yung mga anak Yung isang option, ilalabas na lahat ng pera, ibibigay na doon, ibebenta yung kalabaw, yung lupa, para itulong sa tatay na may sakit o nanay. Which is for me,
Maganda, very heroic, 'di ba? Mahal na mahal mo, ibibigay mo lahat, sasangla lahat, uutang lahat. Pwede rin ganon. Pero ako kasi tinitingnan ko rin, ano yung tsansa nga na mabubuhay eh. Tsaka ano yung haba ng buhay, 'di ba? Pero tsaka yung pagkini mo ba, maganda ba? Let's say liver cancer, nakalat. 'Di ba? Tapos chemo, tapos ano yung chances na gaganda? Iba-iba kasi yung numero niyan eh. Tatanong niyo sa doktor niyo, gagaling ba? Malaki ba chance? So, yung iba ganung ginagawa. Wala namang problema doon. Ito yung mga mababait na mga anak na tumutulong. Pero, ang sinasabi ko sa inyong ganito, kung kayo ay may anak na nasa abroad, nag-OFW, di ba? Merong isa siguro sa inyo kumikita. Para sa akin, wag na siya umuwi. Di ba? Yung magbabantay na lang, kasi kulang ang pera. Yung magbabantay, yung medyo maliit ang kita, siya na lang magbantay. Yung may pera konti na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang payo ko nga sa kanila, tuloy mo trabaho mo, pagbutihin mo trabaho mo, bawasan mo yung iyak mo. Kasi, padala mo na lang yung pera sa anak, sa tatay mo. Mas okay yun. Kaysa mag-uuwi ang kayo sa Pilipinas, tapos wala naman tayong, sorry I'm just being very practical kasi life and death to eh. Sanay ako sa... Alangan naman, iiwan mo lahat ng trabaho mo, magkukwit ka, pag-uwi sa bahay, wala rin naman maibibigay na financial support. So, hindi rin gagaling yung tatay mo. Nagtinginan lang, di ba? So, nasa sa inyo. So, sa akin, yung kumikita, trabaho niya maglabas ng pera. Yung hindi makalabas ng pera, siya na lang taga-bantay, taga-alaga, taga-alalay. So, depende yon sa condition. So, wag na natin pag-usapan na kulang support ng government. It's out of our hands eh. Wala naman sa kamay natin yun eh. 'Di ba? Siyempre, isa pa. So, i-try niyo magtanong-tanong kung kakayanin nga yung medical na gamutan, 'di ba? Yung presyong mahal. Tapos kung magkano lang kaya. Ngayon ang issue, paano kung hindi kaya yung amount? 'Di ba? Madalas hindi kaya. 'Di ba? Madalas hindi talaga kaya. O sabihin 100,000 pa lang eh. O lalo na kung nasa probinsya yung pasyente. Paano kung yung pasyente nasa probinsya, sasabihin ang chemo nasa Maynila lang? O paano yun? Lilipad ka pa ng airplane. Kakayanin ba ng pasyente? Di ba? Mahirap yun. Di ba? So, yun yung mga consideration. Di ba? Okay. Mamaya, itutuloy ko yan. Itutuloy ko na rin nga yung train of thought ko na mayroong pinapagawa sa inyo na mamahalin. Nasabi naman ng doktor, may tsansa, pero hindi nyo maibigay. Unang wala talagang pera, walang pagkukunan, talagang ibebenta lahat. Baka hindi rin naman tama. So, pag ganon, sa akin, practical ako eh. Hingi tayo sa lahat na mahihingian. Wala namang masama, di ba? O kung sa PCSO, kung meron man, kung sa politiko, di try maghingi-hingi, ipunin kung ano lang maibibigay, hanggang dun lang talaga ang meron eh. Diba? Nabigyan tayo ng malalang sakit, tapos wala talagang resources, alang naman magnakaw tayo, yun lang ang kaya, di hanggang doon lang kung magkano lang makakaya. I don't think dapat kayo mag-guilty. Baka yun talaga, yun ang binigay na pagsubok ng Diyos. Baka talagang hanggang doon yung life niya. Di ba? Yung tao naman may hangganan ng buhay. Di ba? Baka hanggang doon lang ang life niya. Hindi natin masabi. So, pero aware ka lang. Baka may tutulong. Pero kung wala talaga, kung ano lang aabutin nung pera or hindi. Ngayon, dahil dito, dahil nga mahal yung mga gamutan, like yung mga chemo, radiation, operation, mahal. Diba? Kahit na operahan, may afterwards, mahal. Wala naman libre. So, dahil mahal, kaya maraming kababayan natin na loloko, or di naman naloloko, parang naeengganyo sa mga alternative na lang na may magbebenta ng kung ano-anong tableta, kung ano-anong halaman, hahaluin, ito na lang, ibibigay na lang to para sa inyo. Diba? Kaysa walang iniinom, ibibigay na lang. Okay? So, ano ba stand ko para dyan? Yung akin kasi, unang-una, wala akong pakailam sa drug company. Okay?
Minsan kasi pilosopo yung mga tao eh. Pero kailangan ko gawin yung video na to eh. Kasi alam ko may makikinabang. Maniwala kay hindi, mula na nag-graduate ako, never ako humingi sa drug company. Never ako nag-abroad sa drug company. Never ako tumanggap ng junket sa drug company. Bakit ayaw ko? Ayaw ko tumanggap kasi feeling ko lang, pag tumanggap ako sa drug company ng mga abroad nila for lecture, baka mapamahal ko yung gamot ninyo. Ayoko naman na makadagdag sa gamot ninyo, sa presyo ng gamot ninyo. Akin lang yun. Diba? Kung ibang doktor ay pumapayag, wala namang kaso yun eh. May kanya-kanya namang opinion. Kaya nga minsan ayoko to banggitin. Baka magalit pa yung mga ibang tao sa akin sinasabi ko. Kasi pag hindi ko naman sinasabi, magagalit naman kayo. Tsaka isang reason na ayoko tumanggap sa drug company, aminin ko na sa inyo. Feeling ko kasi, hindi ko masabi yung buhay ko, baka sa ibang araw magkaroon ako ng posisyon or whatever, baka kailangan magpumili ako eh. Sino pipiliin mo? Drug company o pasyente? Siyempre, pipiliin ko pasyente. Eh kung nagbabayad ako sa drug company, di wala akong mukha maihaharap. Simple lang yun eh. Kaya di bali wala akong nakuha sa drug company, hanggang ngayon, yung nakikita nyong fake na mga companies, hindi po sa akin yun. Kahit presidente, politiko na fake news eh. Diba? Lahat na fake news. Ang hirap talaga mapatay yung fake news. Ginawa ko lahat. Okay? Huwag kayong maniwala. Wala akong binibenta sa inyo. Okay? Mapapahaba lang kasi usapan eh. Kaya malilito lang kayo. Pero AI na kasi talaga ngayon magulo na. Basta wala akong binibenta, pipilit pa rin natin makatulong sa tao. So yun ang reason ko, kaya hindi ako tumatanggap sa drug company. Isingit ko na rin. Kaya nung tumakbo ako, never ako tumanggap sa negosyante. Diba? Halos lahat naman ng kandidato tumanggap sa negosyante. Alam nyo yan. Kaya marami silang ads. Marami silang social media ads. Diba? Sabihin nyo, Dok, hindi kita nakita. Eh, wala akong pera, hindi ako tumanggap ni piso sa mga negosyante. Kasi inisip ko, di bali na talo, okay talo. Di bali walang tarpaulin, o di bali walang ads, at least malinis ako. Pag nakachamba ako, pag may lumapit na negosyante, ano pipiliin mo? Pera ng negosyante o tulong sa taong mahirap? Tulong ako sa mahirap. Walang maisasampal sa akin yung negosyante, binayaran kita 100 million eh. Diba? Kaya nga tumakbo, binigyan kita helicopter o ganyan. Yung mga ganun ba? So yun lang akin. Okay? Pasensya na, napalalim ko lang konti. Kasi nga, pag-uusapan natin yung alternative. Kailangan ko kayo bigyan ng pakasakali eh. Tanda na ako eh. Oo, matanda na ako. Hindi ko na kailangan yung mga issue, pera-pera, wala na yan. Ako pa, nagkasakit ako, tapos na yan eh. Di sana hanap tayo ng ibang tutulong sa natin, di ba? Marami namang doktor na darating. So, itong problema ko lang. Itong alternative na mga halamang gamot at ganyan, pwede siya for prevention. Carrots, pag wala pang breast cancer, pwede. Kamatis, wala pang prostate cancer, pwede. Kamote, sa lung cancer, pwede. Medyo may pag-aaral bago magka-cancer. Pero pag may cancer na, hinalo-halo yung prutas, gulay, pwede pa rin, pero baka hindi na mapagaling eh. Tsaka yung mga tableta na nakikita ko binibenta, yung mga alternative na mas mura, siguro 2,000, 3,000 na benta nila, walang pag-aaral. Walang pag-aaral. Yung tatay ko nga, binigyan din ng mga herbal nun eh. Oh, kasi yung kapatid ko gusto ma-try, gusto isubok, baka meron. So, paano gagawin natin? Hindi natin kaya yung mamahaling chemo. Tapos, mayroong herbal na nagsasabi na 2,000, 3,000 lang na baka gumaling, baka subukan. Yung iba, yun na lang ang pinipili. Para sa akin, okay lang yun. Kung gusto nyo ibigay, walang kaso. Pero syempre, kung may chance tayo lumaban ng maganda sa breast cancer, di tanggalin natin, operahan natin para totally cured. Pero kung talagang walang-wala, gusto nyo talaga uminom lang para lang masabi na may naiinom. Kasi minsan si tatay ang magsasabi sa'yo, anak, may cancer ako, bigyan mo naman ako ng gamot. Diba? So at least meron ka na ibigay. So yung naibigay mo, isip niya baka effective,
Actually, yung placebo effect, baka may tulong din sa kanya. O, hindi ko sasabihin sa pasyente na, ay, walang pag-aaral tong mga tableta, hindi to proven. Hindi. Sabihin ko, subukan mo, malay mo, gumaling, di ba? White lie, not white lie, placebo effect yun. Kung isip niya, gagaling siya doon sa tablet, isip niya, magmimiracle, who knows? Kahit ano naman bigay mo, gusto mo bigyan ng vitamins, gusto mo vitamin B, gusto mo paracetamol sa kirot, gusto mo bigay, pwede naman eh. So sa akin, hindi ko naman pinipigilan kung gusto nyo bigyan nitong alternative kasi yun lang ang kaya para lang masabi at medyo hindi sumama yung loob nung mga anak na walang ginagawa. Pero kung sabihin mo sa akin, effective o hindi, walang pag-aaral na effective eh. Oo, wala eh. Oo. Kung meron man, pakita nila. Okay, pakita nila. Kasi yung mga anecdotal na sinasabi, gumagaling. So, I'm just being very practical. Walang masama. Try nyo. Malay nyo. Diba? Malay nyo. Walang masabi. Baka daanin sa dasal, tapos meron siya iniinom na tableta, kala niya nagpapalakas sa kanya, okay na rin yun. And usually, wala namang side effect yun eh. Kasi nga, halaman lang. Yung chemo kasi, mas matapang, pero may side effect. Lalabanan niya yung mga nakakalbo, nasusuka, yan ang mga issues na yan. Okay? So, yan ang mga tinitingnan ko. Nakita nyo? Mahaba itong issue. Pero pinagdarasal ko, ano bang haba ng buhay nitong tao? Minsan nasa-sense ko eh. Ano bang God's will sa kanya? Ganito ba? Dapat ba gastusan ng pamilya? Oo. Pero sa akin, mas okay na sa akin yung mga anak na gustong gastusan, na umiiyak, na gusto umuwi from abroad para magbantay sa... Mas gusto ko sila. Mas ayaw ko yung mga anak na, ay, may pulmonya, malala. Huwag na natin yung ospital, mahal. Kaya mo muna sa bahay. Yung mga ganon. Malay mo, baka bukas, malakas na siya. Ay, baka bukas, wala na siya. Yung mga ganon, mas ayaw natin yung ganon. Na yung mga anak na walang, medyo kulang sa sacrifice sa mga magulang nila. Yun lang naman ang akin. Tapos, isa pa pala, napakalaga. Marami sa kababayan natin, syempre, pag Pilipino tong video natin, Tagalog to eh. Marami sa kababayan natin nasa abroad ngayon. At kung kayo nasa abroad, usually maganda healthcare dyan. Usually may mga chemo na mas mura lang bayad mo. May operation na mura lang ibabayad mo. May check-up na mura. Kaya kung kayo ay may cancer o malalang sakit, nasa abroad kayo, may bukol-bukol kayo, ituloy mo yung chance na yon. God's will yun, nandun ka sa abroad eh. Magpa-opera ka, gawin mo na yung regular gamutan. Yung regular medicine sa doktor, total, baka may insurance kayo, baka babayaran ng amo mo. Okay na yun. Diba? Dito lang sa Pilipinas, na ipit tayo, kaya wala tayong choice, kakapit tayo kahit saan. Okay? So, yun lang po. Kaya ko rin sabi ko, kailangan ma-explain ko, para maabot ko kayo, para mas maraming makaisip, makadecide na mas tama doon para sa magulang nila. Kasi ayoko rin yung kawawa din yung may sakit, pinabayaan. Pero ayaw ko rin yung anak na meron kasi yung iba, binenta lupa, binenta yung lahat. Tapos namatay din. Tapos yung mga anak ngayon naghihirap. Naghihirap kasi naibigay nila lahat. Actually, nakakaawa yung gano'n. Meron din gano'n. Kaya yung akin, yung tama lang. Na ibigay natin sa magulang, kung ano yung tinulong nila, kung hanggang saan kaya natin. Tapos ito nga ang mga payo natin. Para din hindi kayo mag-guilty. Kasi ang mahirap sa lahat, yung guilt. Yan ang pinakamahirap sa lahat sa mga anak na naiwan. Tandaan nyo, ang guilt ang nakakakos ng sakit. Namatay magulang, tapos hindi na ibigay, hindi binenta yung ari-arian, kaya namatay, tapos hindi mo magsisisi ka in the end. So, at least ito, pag ako na nagsabi, sabihin mo, sabi ni Doc Willie. So, kasalanan ni Doc Willie kung may mangyari. Parang ganun ba? So, yun lang po. Okay? Ano pa bang hindi ko nakalimutan? Grocery, okay. So, yun lang po. Iba't iba yung mga sakit. I-try natin yung regular na gamutan, pagkakayanin.
pero aware din tayo dun sa mission ng tao tsaka yung resources mo. Tapos, tuloy lang, nakwento ko na sa inyo, yung Western medicine, yung alternative medicine, hindi ko kayo pipigilan kung anong gusto nyo. At anong pwede rin gawin na babagay sa inyo. Okay? Saan po nakatulong tong video? Maraming salamat po. Salamat sa iba't approach. Okay? Isa pa pala, marami pala sa inyo kailangan supportive therapy. Sa tatay ko, bandoli supportive. Supportive, hindi naman ibig sabihin supportive, give up eh. Di ba? Hindi naman give up. Ibig sabihin, kung wala tayong maibigay na gamot, di pakainin natin ng maganda. O, di bigyan natin magandang pagkain si nanay, si tatay. Idudurugin natin kung ano man yung healthy na pagkain, kung naka-NGT siya. Di ba? Pwede natin bigyan din ng mga pampalakas. Di ba? Kung may pera kayo, pwede yung Ensure. Malakas yung Ensure, di ba? Wala akong pakialam kung anong brand bilhin nyo. Meron ako tinutulungan, yung Birch Tree Advance. Okay, wala po ako nakukuha doon kahit piso. Birch Tree Advance kasi mas mura siya. 50% mura at local ang gumawa. Kung anong gusto nyo, okay lang yun. Itong mga gatas na to, yung mga Glucerna, lahat yan, may tulong konti. May pampalakas konti kasi hindi na sila makakain. Minsan yun na lang nabibigay natin. Bigyan nyo konting vitamins o kung gusto nyo. Diba? Pag sa kirot, magtanong kayo ng pain reliever, ingat-ingat din. At minsan, nung tatay ko, paracetamol na lang binibigay ko. Nakakaawa eh. Alam nga naman bigyan ko ng mga opioid na mga mas malalakas. Diba? So, supportive therapy, alagaan. Tapos ipagdasal natin maigi, who knows? Diba? Baka may dumating, natutulong, may maayos, diba? Lagi lang tayo aware, baka may miracle dumating. Ako naniniwala ako sa miracle. Meron ako nakikitang miracle na, pero hindi madalas, pero meron nangyayari pa rin. Okay? Sana pa nakatulong to para sa decision ninyo sa mahirap na punto sa buhay natin. Pero usually, itong mahihirap na point na namatay na tatay ko, namatay na nanay ko, usually, meron ding purpose yan eh. Baka hanggang doon lang buhay nila, tapos job na natin na tayo naman ang mag-mature, tayo na maging responsible sa pamilya. At minsan, nag-aayos-ayos pa yung pamilya, nagbabati-bati ang pamilya, mas bumabait ang pamilya pag meron nagkakasakit. Minsan, meron din namang positive na lumalabas. Thank you very much. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Thank you. Share po natin.